Tutuloy po natin yung nakaraang lesson po natin all about designed on purpose. And salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral po ng ganito. And as we study this kind of lesson sa ating pong Sunday School, ay ako po ay naniniwala na ito po ay gagamitin ng Panginoon para magkaroon po tayo ng eagerness to know Him more. Amen? As we continue with our theme this year, that I may know Him, ay napakahalaga na malaman po natin kung paano po siya nag-i-involve sa ating pong buhay. Amen? Alright, so if you have your Bibles, let's turn again our Bibles in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter number 29. Kung alam nyo po kung nasa ng Jeremiah, sa akin Bible ay page 922. Alright, at yan po ay pagkatapos ng book of Genesis. Isaiah, ano po? Okay, Isaiah, Jeremiah, and then Lamentation, and then the next book is 2. Amen. Alright, yung iba naniniwala eh. Pinapatawa ko lang po kayo ngayong umaga kasi nung kumulimlim, parang sumabay din yung pagkulimlim ng mukha natin lahat. No? Gininaw. Well, anyways, ako po naniniwala na tayo po ay handa na. Amen? At kung may katabi po kayong walang Bible, you can share them your Bibles. And kung talagang hindi na nila mababasa yan, ay we are providing verses on the screen para makasabay po sila sa ating pong babasahin. Alright, are you there? Jeremiah chapter number 29, verse number 11. Okay, Jeremiah chapter number 29 in verse number 11. The Bible says, I'll read it, you just follow it with your eyes. The Bible says, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end." Okay? Tayo po ay manalangin and then after this, we will continue with our study. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na inyo yung pinagkaloob po sa amin. Thank you, God, for the opportunity once again to learn something from your word. Thank you for waking us up. Thank you for another life, another strength that you have given to us, oh God. So please continue to pour out your blessing this morning upon us. And may your name be lifted up in our lesson. And kayo po ang patuloy po na manguna sa aming pong pag-aaralan. Give us an open heart and open mind as we listen to it. And give us the wisdom, the knowledge, so that, Panginoon, anuman po ang mahahayag dito po, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, ay amin po itong maintindihan ng buo. Please continue to take care also of God, of our fellow brethren who are still coming in. Give them a good traffic para po, Panginoon, wala po silang mamiss sa aming pong pananambahan. Again, continue to give us a great hallelujah service, especially on our Sunday school hour, oh God, and please forgive us from all of our sins. Make us worthy to receive your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Alright, at alam ko po noong nakaraang linggo ay kayo po ay meron po natutunan sa ating pong pag-aaral and again, the topic of the lesson na ating pong tinatakil po dito is all about designed on purpose. Again, we always used to say designed with purpose, but this time ay nais ko pong bigyan ng emphasis that we are designed on purpose. Okay? Napakahalaga po kasi na malaman po natin na bilang isang Kristiyano, bilang isang tao na nilikha ng Diyos. Amen. Tayo po ba ay naniniwala na tayo bilang isang tao ay likha ng Diyos? Amen. Hindi rin naman katulad ng lagi ko pong binabanggit, hindi rin naman tayo papayag na katulad ng ibang creation ng Diyos ay hindi tayo papayag that we are also created after their kind. Amen. Sapagkat tayo po ay created in the image and the likeness of God. Napakahalaga po, kaya nga po sa ating pong pag-aaral na ganyan, napakahalaga na matutunan po natin that we are designed on purpose. We are created on purpose. Okay? Kaya nga po, ngayon dito po sa ating pong pag-aaralan, sa ating pong nakaraang pag-aaral, last week, we talk about what kind of thoughts meron ng Diyos para po sa atin. And binanggit ko po yan sa inyo noong nakaraan
na they are thoughts of peace and not of condemnation. They are not of evil. Hindi po ito para po sa ating kasamaan. And they lead to an unexpected end. Ibig sabihin, mga kapatid, there are future or there are things na kung saan nakahanda na po para po sa atin. And it is good thing to know na sa ganitong klaseng pag-aaral po, mga kapatid, ay by listening to this kind of lessons, ay makikita po natin kung ano ang klaseng purpose meron po ang Diyos na inihanda po para po sa atin. And katulad nga po ng lagi ko pong sinasabi po sa inyo dito, hindi lang po tayo, God didn't just design us or created us. Hindi lang po niya tayo nilikha, ikaw at ako. Hindi lang tayo niya nilikha and then pagkatapos yan siya na ay umalis. Okay? God didn't just created us and walk away from us. Yan po ang kagandahan sapagkat dito po sa ating pong pag-aaral na designed on purpose, ang katotohanan na dapat po natin makuha po dito is that we are kept in the mind of God. Tayo po bilang isang nilikha ng Diyos na merong purpose sa buhay, na merong plano ang Diyos para po sa atin, the truth that we need to know here, brethren, is that we are kept in the mind of God. We are kept in the mind of God. Alam niyo po, napakagandang katotohanan na po ito, mga kapatid. Yung malaman pa lamang po natin yung katotohanan na tayo po ay laging nasa isip ng Diyos, isang malaking pagpapala na po yan. In fact, that is the reason kung bakit po tayo nabubuhay araw-araw. Sapagkat tayo po ay nasa isip ng Diyos. No? At it is a great blessing also sa kadahilanan na wala kang matatanggap ng mga pagpapala sa ibabaw po ng lupa na ito. Alam naman natin lahat yan kung kanino galing. Lahat po yan ay galing sa Diyos. And the very reason kung bakit ka merong tinatanggap na pagpapala araw-araw, at yan man ay pinansyal, physical, material man yan, o higit sa lahat, spiritual, it's because of the reason God kept you in His mind. Okay? Kaya nga po dito, makikita po natin through Jeremiah, okay? Through Jeremiah, chapter number 29, verse number 11, dito po sa ating pong binabasa. By the way, for us to really understand this chapter right here, ito po ay letter ni Jeremiah sa mga tao ng Diyos during their exile. Okay? Dahil alam niyo po, si Jeremiah, siya po ang nataguriang the weeping prophet. Okay? Ibig sabihin po ay kung bakit siya tinaguriang weeping prophet, it's because of the reason that he already seen the affliction ng tao ng Diyos. Kumbaga, mula sa pagka-exile, mula sa pag-exile sa kanila, mula sa pagiging captive ng mga tao ng Diyos, at mula sa pagbaba ng wrath ng Diyos, yung kamay ng Diyos sa kanyang mga anak na hindi sumusunod, nakita po lahat ni Jeremiah yan. Yung paghihirap ng mga tao ng Diyos when God poured out His wrath on them, and also nung exile ng Diyos sa kanila, yung naging captive sila ng kalaban, na-exile sila sa lugar na kung saan hindi sila taga doon. Nakita po lahat yan ni Jeremiah. And ito po yung letter, despite of all those things that is happening around them during that time, this is a letter of encouragement of Jeremiah to the people of Israel. Na ang sabi niya po, ito yung gustong paratingin. Bilang isang prophet, ang trabaho po ng prophet, mga kapatid, ay paratingin ang mensahe ng Diyos sa kanyang tao. Alam niyo po, meron pong isang subject na ganyan sa PSS. Ang tawag po dyan ay priest, prophets, kings, and judges. Okay? Yan po yung mga key person na kung saan binigyan ng Diyos ng specific na trabaho. At bawat trabaho po niyan, mga kapatid, yan po ay hindi basta-bastang trabaho. Katulad na lamang po ng prophet, katulad ni Jeremiah. Prophet is, pag ikaw ay isang prophet, ikaw ay na-ordain na isang prophet, whether the news is good or bad, you have to deliver it. Alam niyo po, di ba minsan, pag tayo ay nasa hospital,
Di ba? Pag tayo ay nasa hospital and then kakausapin ka ng doktor, pagkatapos ng lahat-lahat ng examine, minsan ang doktor nag-iisip pa ng flowery words. Di ba? Minsan pag nakita mo na yung doktor, kakabahan ka kaagad. Minsan pag nakita mo naman yung doktor, akala mo good news din agad. Di ba? Kaya minsan ang hirap hulaan eh. And then sasabihin niya, babanatan ka ng mga scientific wordings na ang ibig sabihin lang nun may sakit ka. Di ba? Minsan, ganun po ang mangyayari. Ang hirap kaya ng ganyang trabaho, mga kapatid. Now, kung yan ay naiisip natin sa isang doktor, of course, syempre, may mga doctors po tayo dito and they are meant to help us. Amen. Di ba? Sila ay nag-aral ng mga ganyang klaseng propesyon, hindi lang para mag-deliver sa atin ng hindi magandang balita, kundi sila ay nag-aral lang ganyan. In fact, for the reason na matulungan tayo na makasurvive sa kung anumang may sakit po natin. Di ba? That's their job. And for them to relay the bad news, hindi rin po madali yan para sa kanila. Di ba? Hindi rin po madali yan para sa kanila. Naalala ko po, when the time na si Ma'am Lerma, yung aking pong nanay, ay talagang grabe na yung stage na when it comes to cancer. Para lang talaga, kasi lahat na ng paraan ginawa namin, the chemo and everything, lahat we did, no? Kung ano man yung nire-request na mapapawala ng kanyang cancer, ay talagang ginawa na po namin lahat. And there come the time na talagang para maintindihan lang namin as a family kung gaano nakalala yung cancer na kinakaharap, no, ng aking pong nanay. Ang ginawa po ng doktor doon sa UERM, I forgot her name, yung ginawa po nung isang doktor ay nag-cut siya ng isang flesh na lang, ng isang laman, dito po sa kung saan nandoon yung cancer. And then nakita niya, doon first time ko nakakita talaga doon ng cancer, na it's like a white dot lang talaga siya na mabilis kumalat. So nagdala siya ng ganon at in-explain yun sa amin. That's the meaning for them, of course, for them, may Diyos tayo eh. For them, that's the meaning na kahit ano pang gawin natin, maliit na lang yung possibility na makasurvive siya. Yan yung pinaka-exact words na gusto niya sabihin. Pero of course, sabi ko nga po, for them to relay the bad news ay hindi po maganda, hindi rin po madali para sa kanila. Kaya nga pinatawag kami, ako, si Pastor Hill, and then si Kuya, pinatawag kami on the specific one room sa labas lang ng emergency room, may maliit na kwarto doon, doon niya pinakita sa amin. And then, tinginan lang kaming tatlo, and then nagtanguan na kami, and then sabi na lang ni Pastor Hill, Diyos na lang nakakaalam. Alam niyo po, kumbaga sa doktor, ang hirap nun. Na-imagine niyo ang trabaho ng isang prophet. Ang trabaho ng isang prophet, pag sinabi ng Diyos, pakisabi dyan, papatayin ko sila. Sasabihin po yun without any additional words. Sasabihin sa iyo ng prophet, paparusahan ka ng Diyos, ito ang magiging kalagayan mo. Sasabihin sa iyo ng prophet, ito, ganito ang magiging kalagayan mo. Ito ang mangyayari sa iyo. Whether it is good news or bad news, they will deliver it. Because if they fail to deliver it, sila rin ang mananagot sa Diyos. Kapag yung sinabi ng Diyos that paparusahan ko kayo dahil hindi kayo sumunod, kailangan sabihin nyo ng isang prophet. Kasi kapag nilagyan niya pa yon, if that wordings from the Lord ay naging sugar-coated pa at naging maliit ang dating nun sa tao ng Diyos, ang mananagot sa Diyos ay yung prophet. Kaya nga kapatid, ang hirap niyan. Pero dito po during this time, despite of everything that is happening to the Israelites, merong magandang balita na ibinalita si Jeremiah. And this time, sinabi talaga dito mga kapatid, that these words didn't just come from Jeremiah. Kumbaga, itong mga words na ito, itong pangako na ito, itong salita na ito ay nanggaling mismo sa Diyos. And isipin niyo po kung gaano kasaya ang mga tao ng ang mga tao ng Israel during their exile. Okay? During their exile, mga kapatid, isipin niyo po kung gaano kasaya na makatanggap sila ng isang balita na ang sabi, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord.
Thoughts of peace during the exile, yung makatanggap ka ng peace, malaman mo that ang iniisip sa iyo ng Diyos ay peace. Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Sipin niyo po, di ba? It is a great encouragement for them. Alam niyo po kung bakit ito po ay paraan ng Diyos para sabihin sa kanyang mga anak, yes, you may be suffering right now. Maybe you are encountering problems right now. You are facing something that is beyond your limitations already. Pero ang sabi ng Diyos, for I know the thoughts that I think toward you. Ibig sabihin, kung ikaw man ay nababahala, huwag kang mabahala kasi meron akong iniisip na maganda para sa'yo. You are kept in my mind. That is, yun yung encouragement na gusto pong ipakita ng Diyos that this is my involvement to you. Hindi lang kita basta nilikha. Alam ko, when I created you in this world, alam ko na may mangyayaring hindi maganda para sa'yo. May mangyayaring kasamaan na may mangyayaring kasamaan para sa'yo. You will suffer a problem. You will encounter trials in your life. But mind you, this is my involvement. Hindi lang kita nilikha. Sabi nga ng ating mahal na pastor, kagabi habang nag-uusap po kami after dinner, sino ang hindi maglalakas ng loob na sabihing meron siyang Diyos at naniniwala siya na meron siyang Diyos? Bakit? Kasi yung lumikha ng langit at lupa, hindi lang naman siya lumikha siya ng lupa, the only planet, mga kapatid, na habitable. Ngayon, sinusubukan na nilang mag-survey sa ibang planeta kung pwedeng tumira o hindi. Nagko-conclude sila na pwede, may ganito, may ganyan, pero hindi pa rin sufficient. Bakit? It's because of the reason, hindi naman sila unang-una ang nakaisip ng planeta na yon. It was created by God. And then we are living now on this earth na kung saan everything ay nandito na. Lahat ng kailangan natin ay nandito na. Pero alam ng Diyos that one day, may encounter kang problema. One day, maghihirap ka. One day, ito ang makukuha mo. Pero ang sabi ng Diyos, ito ang involvement ko sa'yo. Okay? Thoughts of peace. My creation itself proves something para sa atin. Alam niyo po kung ano po ang napakaganda na makita po natin dito unang-una sa lahat in this chapter or in this particular verse that we've just read, Jeremiah 29:11, creation proves intent. Creation proves intent. Pag sinabi po nating intent, it means purpose. Yung paglikha pa lamang po sa atin, yan na po ay pagpapahayag na merong purpose ang Diyos. Not just only that creation proves intent, but also thoughts prove attention. Thoughts prove attention. Pag sinabi po nating attention, the word attention, it means an act of focusing in the mind. Napansinin niyo po, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, when God created you and I, God didn't just walk away. Hindi po siya basta, okay, tapos na, I created man in my own image, bahala na kayo. Kaya nga po, after ng creation niya sa tao, mapapansin niyo po, God gave a command. Nagbigay ang Diyos ng isang command. Again, kung maalala niyo po yung binanggit ko last Sunday, hindi tayo binigyan ng option ng Diyos. Kasi kapag alam ng Diyos na kapag binigyan niya tayo ng option, ang masusunod tayo. That is not, labas na po yan sa purpose ng Diyos. Again, sabi ko nga po, creation proves intent. Pinapatunayan dahil ikaw ay likha ng Diyos, may purpose sa iyo ang Diyos. Kaya nga, it is very good thing for us to know na dapat nandoon ka lang sa purpose na yan. Na kung ito ang purpose ng Diyos, dapat huwag kang lalabas sa purpose ng Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw ay likha ng Diyos. And then, the good thing about this, brethren, not just only that creation proves intent, but also thoughts. Yung kaisipan ng Diyos proves attention. Ibig sabihin po mga kapatid, yung attention ng Diyos ay nasa atin. Ulitin ko po, yung attention ng Diyos ay nasa atin. I don't know about you,
Kung nagtataka ka, bakit ka nandito? Bakit ka nagising? Kung nag-iisip ka pa ng ibang rason kung bakit ka nagising, huwag ka na mag-isip ng ibang rason sapagkat isa lang ang rason. Binigyan ka ng atensyon ng Diyos. Binigyan ka ng attention. In fact, that's the reason kung bakit niya sinabi that He can supply all our needs. Bakit po? It's because His attention ay nasa atin. Yung attention po ng Diyos ay nasa atin. Tingnan po. If you have your Bibles, turn with me your Bibles in the book of Psalms. Okay? Psalms chapter number 8. Buksan po natin ang ating pong Bible. Psalms chapter number 8. Verses number 3 down to verse number 4. Now, David here is speaking, and sabi po dito po, in the book of Psalms, chapter number 8, ito po ay pagpupuri ni David sa excellence ng Diyos sa kanyang buhay. Verse number 3, the Bible says, "When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained." Ibig sabihin, thou hast created. Ibig sabihin, siya po ang naglikha. Okay? Verse number 4. "What is man that thou art mindful of him? The Son of Man that thou visitest him." Sabi ni David, mga kapatid, in verse number 3, "When I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained." Kapag tiningnan ko yung mga bagay na yan, mamamangha ka eh. Sinong hindi mamamangha, mga kapatid, di ba? Hindi ko alam kasi hindi naman natin kita dito yung tinatawag nilang northern sky. Tama ba? Hindi natin kita dito yan. Malayo sa atin yan eh. Pero kung kayo po ay nakakapanood ng ganyan, di ba? Minsan ang ginagawa ng mga photographers sa ganyan para makuha nila yan, mag-iiwan sila ng camera sa buong magdamag. Itututok nila dyan. There is one place na specific na kanilang pinupuntahan for them to see that. And then makikita nila yung pag-ikot ng sky. And then as they review it, and pag pinanood natin yan, makikita mo yung ganda. Kaya nga sabi ni David, "When I consider the heavens, the works of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained," sinong hindi mapapaisip na ang ganda ng pagkalikha ng Diyos? Grabe ang art ng Diyos, ang kamay ng Diyos sa ibabaw ng lupa na ito, sa pag-create niya ng mga bagay na yan. And then, David comes up with the question, sino ang tao para isipin niya? Pag kinonsider mo dyan, pambira, mga kapatid, ang ganda eh. Hindi ka makakakita. Again, the creation says, after God created everything, it was good. Pero katulad nga po na lagi kong sinasabi sa inyo dito every Sunday, when He created man, it was very good. It was very good. Kaya nga po, ito yung magpapatigil sa atin at magpapaisip po sa atin na yung Diyos na lumikha ng universe, the God who built the universe, hindi lang po tayo nilikha and then He walked away. The Bible says, He is mindful of you. He is mindful of you. Every hour of your day, yung panalangin, mga kapatid, na ating binabanggit, He is paying attention to it. Every day of our life, mga kapatid, ang gusto pong makita ng Diyos, ang gusto pong mapatunayan ng Diyos sa atin that His creation of us proves His purpose on us and also His thoughts proves His attention to us. Kumbaga, pinaparating po sa atin ng Diyos that creation shows God's skill. And we cannot argue with that. Amen. Yung creation ay nagpapakita po yan ng skill ng Diyos. But His ongoing thoughts toward you shows His heart. Ulitin ko po. His creation shows His skill. Big sabihin, mga kapatid, pag tumingin ka dyan sa puno, makikita mo ang skill ng Diyos.
Pag tumingin ka doon sa tinatawag natin mga tourist spot, hindi lang kung bakit meron tinatawag na tourist spot, it's because merong isang skillful na Diyos na naglikha niyan. Pag tumingin ka sa lahat ng kagandahan na nakikita mo sa nature, mga kapatid, ang masasabi mo, skillful ang Diyos. Grabe ang pagka-skillful ng Diyos. Pero pagdating naman sa pag-iisip ng Diyos para sa atin, ang masasabi lang natin, grabe ang puso ng Diyos. Kaya nga po, di ba, sabi nga natin minsan we are not, kumbaga, hindi tayo worthy ng natatanggap nating pagpapala. Yung natatanggap nating forgiveness, yung natatanggap nating blessing, yung natatanggap natin sa araw-araw. In fact, if we're going to think what we did yesterday, maaaring masabi natin na hindi na tayo karapat-dapat ng buhay na meron tayo ngayon. Pero bakit tayo buhay ngayon? It's because we are kept in the mind of God. Kaya nga sabi ko nga po, creation shows God's skill, but His thoughts towards us shows His heart. Yan po ang dapat na makita po natin dito, mga kapatid. Hindi tayo, mga kapatid, na parang orasan ba? Alam niyo, may mga orasan tayo lahat dito. Yung orasan, kapag nilagyan mo ng battery yan yung buhay niya . Kapag nilagyan mo ng battery yan, tuloy-tuloy na ang ikot niyan. Di ba? At kahit pabayaan mo yan, mag-iikot at mag-iikot yan. Hindi po tayo ganyan, mga kapatid. Hindi tayo ganyan tinuring ng Diyos. Kundi yung active, daily ng ating pong buhay, yung pagka-active natin sa araw-araw, mga kapatid, priority yan ng Diyos sa kanyang isipan. Kung paano niya pina-prioritize na papasikatin niya ang araw, kung paano niya ipaprioritize na papalubugin niya ang araw para magkaroon tayo ng kapahingahan, at papasikatin niya ang araw para magkaroon tayo ng panibagong kasiyahan, kung paano niya po pina-priority yung dalawang bagay na yan sa ibabaw ng lupa na ito, mas higit pa dyan ang pag-priority ng Diyos sa araw-araw para sa atin. Yan ang kagandahan na makikita po natin dito. Creation in Jeremiah 29:11, creation proves intent and thoughts proves attention. Not just only that, His thoughts, makikita po natin dito in Jeremiah chapter number 29, verse number 11, His thoughts are active. His thoughts are active, not past tense. Dito po makikita po natin, ang sabi po dito ng Bible, for I know the thoughts that I think. Thoughts that I think. Hindi po dyan sinabing thoughts I used to think. Hindi po. Wala po kayong makikitang past tense form po dyan. Kundi ang sabi po dyan, thoughts that I think. Yan po ay pagpapahayag, mga kapatid, that His divine attention up until to this time, His divine attention, mga kapatid, ay hindi po nagbabago para sa atin. Pag sinabi po ng Bible that the thoughts of God are thoughts of peace, up until to this time, the thoughts of God towards us is always peace. Kaya nga po, despite of everything that is happening around us, magulo, taasan ng presyo, gera dito, gera doon, hearing dito, hearing doon. Diba? Rally dito, rally doon. Patayan dito, patayan doon. Kasuhan dito, kasuhan doon. Ang gulo, kung titingnan po natin ang mga anggulo, anggulo. Diba? Magulo talaga, mga kapatid. Pero kung bakit meron po tayong kapayapaan, it's because since God created us in His own image, hanggang ngayon, mga kapatid, they are still thoughts of peace. Because the Bible says the thoughts that I think, not thoughts that I used to think. Pwede pong mangyari yan, alam niyo po ba? Pwede pong mangyari, mga kapatid, na maging past tense yan. Bakit? It's because yung unang pag-iisip ng Diyos para sa atin is pure. Walang bahid ng dumi, walang bahid ng kasalanan.
Everything, sabi ko nga, it was very good. But sin entered into the world. Pumasok ang kasalanan. Pero nakikita niyo po ba mga kapatid, hindi naapektuhan ang pag-iisip ng Diyos towards sa atin. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil. Kung of evil ang thoughts ng Diyos hanggang ngayon sa atin, mga kapatid, wala po tayo ngayon sa loob ng auditorium po na ito. And I promise you that we will not enjoy life. But we are now enjoying everything that we have. Despite of our unfaithfulness, patunay that they are not of evil. Despite of our unfaithfulness, God is still faithful to us. Nagkasala tayo, pinili ng taong humiwalay sa Diyos, John 3:16. Dahil pa rin sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. That's why we are enjoying life. It's because the thought of God towards us is not of evil. And they are still active right now, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, the divine attention of God towards us ay hindi po nagbabago. Hindi po ito nagsishift. Okay, ito yung ginawa mo ngayong araw. Sige, babawasan ko na lang. Siguro, tira-tira na lang. Yung mercy na binigay ko sa iyo kahapon dahil nagkasala ka, may natira pa naman doon. Yun na lang ang gamitin mo ulit. Bukas. No. Ano po ang sabi ni Jeremiah? They are what? New every morning. Bakit po? Again, the thoughts of God when He said or ibinigay niya po sa atin ang thoughts of peace and not of evil up until to this time, active pa rin yan. Hindi pa rin po yan nagbabago. Kaya nga po, ito po ang kagandahan na matutunan po natin dito sa punto po na ito. That God, hindi po nauubusan ang Diyos ng grace. God hasn't run out of grace para po sa atin. Nor, hindi rin po siya nagtitake ng break para po sa atin. His focus on our life is continuous, present, and unwavering. No matter what season you are currently, na nandun ka ngayon mga kapatid, anumang klaseng season ng buhay yan, season ng pagdududa, season ng pagdusa, season ng pagsagana, anumang klase ng season ng buhay mo mga kapatid, the thoughts of God will remain active on you. Tuloy-tuloy yan. Hindi, alam niyo po mga kapatid, we believe that God is an omnipotent God. He is an all-powerful God. At walang sino man ang makakaapekto sa ibabaw ng lupa na ito sa kanyang pag-iisip. Ito po ang kagandahan dyan kung bakit po maganda itong thought po na ito. Isipin niyo po, nasa exile, during this time, when Jeremiah wrote this letter to the people of Israel, they are still on the exile. Nasa captivity period sila. Grabe ang kanilang nararanasan. Kaya nga it is a great encouragement. Isipin niyo po yung discouragement. Tinaguriang silang, chosen people of God. And yet, kung iisipin mo, ikaw ang piniling tao ng Diyos, dapat hindi ka na makakaranas ng ganyan. Diba? Kaya nga, are you familiar with that kind of mindset na, akala ko ba, pag nag-active ako sa church, pagpapalain ako ng Panginoon? Akala ko ba kapag nag-involve ako sa ganito, pagpapalain ako ng Panginoon? Bakit kung kailan naman kaya ako naging active sa simbahan, tsaka naman minalas-malas ang buhay ko? Diba? Diba familiar po kayo sa ganyang klaseng thinking minsan ng tao? And if we're going to be honest, familiar tayo minsan nakapag-isip na tayo ng ganyan. Akala ko ba ganito? Akala ko ba ganito? Akala ko ba ganyan? Diba? Pero hindi nyo po ba napansin mga kapatid, despite of those things na nai-encounter natin, hindi man naapektuhan ng Diyos? Okay, discourage ka? Ang Diyos, pag discourage tayo, ang Diyos ay hindi rin po yan discourage. Hindi siya kahit anong season ang marating po natin sa buhay po natin, mga kapatid, ang Diyos ay mananatiling hindi apektado dyan. Bakit? It's because para mapanatili ang nature niya sa atin that He will be a faithful God po sa atin. At isa sa mga patunay po niyan ay wala pong iba kundi yung pag-iisip ng Diyos po sa atin ay active araw-araw. Araw-araw.
Ano man ang season. Ngayong umaga, kung may problema ka, pahintulutan mo lang. Yung active na pag-iisip ng Diyos para sa'yo, mawawala yung problema mo. Ano man yung naiwan mong problema sa bahay, katulad ng hindi mo napatay yung lutuan, may kapitbahay ka naman, magbubuhos ng tubig. Hindi mo nalock yung pinto, okay lang. Sige lang. Oh. Di ba? Mga kapatid, sisiguraduhin ko sa inyo, pag di nyo nalock yung pinto, huwag kayong mag-alala. Pag uwi nyo, nandun pa rin yung bahay nyo. Bahay na nga lang talaga. Di ba? Thoughts of peace. Kumalma kayo. Di ba? Mga kapatid, alam nyo po, hindi natin kailangan isipin yung normal sa tao ang maapektuhan minsan eh. Pero yung maapektuhan ka to the point na sagad na talagang parang malulungkot ka na sa buhay mo, na parang mawawalan ka na ng pag-asa, kalimutan natin yung ganong pag-iisip. Kasi ang Diyos hindi nawawala ng pag-asa sa atin. Kaya nga, anong sabi ng Diyos mo sa atin? I don't have anything na naiisip ko para sa inyo. It's just plainly thoughts of peace, not of evil, para ano po? To give us an expected end. Pag sinabi na bakit po expected end, okay, last part. Bakit po expected end? It's because we already know the promise of God. Kaya nga dapat, yun dun sa pangako po ng Diyos, doon tayo dapat nakasentro. Bakit? It's because that is our end. Pag sinabi ng Diyos na balang araw, mawawala yung problema mo, doon ka tumingin. Yun ang expected na end mo. Yun ang magandang katapusan mo. Yung may problema ka ngayon, malungkot ka ngayong araw, sige lang, matatapos din tong araw na ito. Joy comes in the morning. Sige lang, pag umiyak ka ngayon, iyak mo yan. Atakihin ka pa sa puso niyan pag di mo nilabas yan. Oh. But, hindi ka iiyak bukas. Bakit? Kasi kasiyahan na ang dulot ng kinabukasan para sa iyo. Ganun lang po kasimple yan, mga kapatid. It's because yaan ay pagpapatunay that God is mindful of us. God is mindful of us. I hope this lesson in our Sunday school encouraged you and you did learn something. Amen? Tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Let us close our eyes and let us bow our heads. Our most gracious Heavenly Father, O God, we thank you for the lesson na inyo po ipinagkatiwala po sa amin. Thank you, O God, for the truth from your word. Kayo po ang patuloy po na manguna sa amin po na pag-aralan. O God, kayo po ang bahala. I've done my part, that's all I can. And yung pagpapanatili po nito sa aming pong puso at isipan, Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na mag-control na po ito sa amin. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang patuloy na mag-encourage sa bawat isa to apply what we have learned, Panginoon, sa aming pong Sunday School lesson. Bless the remaining part of the service. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Are you